Breaking news, bagong sandata ng China na kayang pabagsakin ng libo-libong drones gagamitin na at Russian spy planes na intercept ng US fighter jets sa Alaska. Tila hindi pa huhuli ang China pagdating sa advanced weaponry matapos nitong ianunsyo ang bago nitong sandata na kayang umubos sa libo-libong drones ng sabay-sabay. Habang tuloy-tuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, ipinapakita ng Beijing na handa na sila para sa laban na hindi pa kayang tapatan ng Amerika. Paano nga ba gumagana ang sandatang ito? At higit sa lahat ay paano ito tutugunan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito? At bakit tila napapadalas ang Russian spy plane sa airspace ng Alaska? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kamakailan lang ay inanunsyo ng China ang 3 bagong microwave weapons na ipapakita nila sa kanilang military parade sa susunod na linggo. Kasabay nito, nagmamadali ang United States na gumawa ng kaparehong anti-drone technologies para protektahan ang mga importanteng pasilidad. Ayon sa ulat ng Defense Blog, ang mga truck-mounted systems na ito ay kayang patigilin ang buong drone swarms gamit ang malalakas na electromagnetic pulses. Kapag tumama ang microwave beam sa drone, nilulusaw o pinapatay nito ang internal electronics, control systems, communication, power circuits. Dito agad nawawalan ng kakayahan ang drone na mag-operate. Ang paggamit ng HPM ay soft kill approach. Hindi nito pisikal na winawasak ang target, kundi pinipigilan itong gumana. Kaya nitong atakihin ng sabay-sabay ang mga drone swarms sa loob ng distansyang hanggang 3 kilometro gamit ang hemispherical beam. Karaniwang ginagamit ang kombinasyon ng radar at optical targeting systems para i-detect at subaybayan ang mga drone bago sila i-engage ng microwave beams. Ayon kay Major General Wu Zi, ipinapakita ng mga weapons na ito ang system-based combat capabilities at strategic deterrence power nila. Ang ika-3 parade ng Setyembre ay tanda ng ika-80 anibersaryo ng pagkapanalo ng China sa ikalawang digmaang pandaigdig. Bawat weapon na ipapakita ay gawang lokal at ginagamit na sa aktibong military service. Binabasag nito ang normal na pattern ng China na itinatago ang kanilang mga advanced weapons. Ang timing ay malinaw na mensahe para sa Washington at mga kaalyado nito. Gusto ng China ipakita sa mundo na na-master na nila ang directed energy warfare habang ang Amerika ay abala sa pagdedebate tungkol sa defense budgets. Ayon kay Major General Wu kahapon, matibay naming ipagtatanggol ang pandaigdigang katarungan at patas na pagtrato. Tinawag niya ang pagpapakita ng weapons na ebidensya na kayang manalo ng China sa mga future wars. Ang mga microwave systems na ito ay target ang pinakamalaking kahinaan ng modern warfare, ang murang drones. Pinatunayan ng mga recent conflicts na ang mga swarm ng 20,000 dolyar na drones ay kayang sirain ang $1,000,000 tanks at aircraft. Kaya ang solusyon ng China ay mas mura kumpara sa tradisyonal na missile defense systems. Isang truck lang ay kayang protektahan ang buong military base mula sa drone attacks nang hindi nagpapakawala ng kahit isang bala. Si Defense Secretary Pete Hegseth ay hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol sa microwave weapons ng China. Pero 4 na buwan lang ang nakalipas, sinubukan ng Pentagon ang kaparehong systems sa Pilipinas. Inilarawan ni Captain Bray McClum ang test ng Amerika. Naipakita namin na kaya naming labanan ang drone swarms sa isang tropical na lugar. Pero ayon sa China, operational na ang kanilang systems at ginagamit na sa iba't ibang units. Ang mga numero ang nagpapakita kung bakit importante ito ngayon. Ang China kasi ang may pinakamalaking drone manufacturing industry sa buong mundo, kung saan gumagawa sila ng 70% ng commercial drones globally. Mas naiintindihan nila ang kahinaan ng drones kumpara sa iba. At ngayon, ginagawang weapons ng China ang kaalaman na iyon laban sa drone capabilities ng kanilang mga kalaban. Ipinaliwanag ni Dr. Elena Martinez mula sa Strategic Defense Institute ang implikasyon. Binabago ng microwave weapons ang lahat pagdating sa depensa ng mga base. Hindi kayang pigilan ng tradisyonal na air defense ang 100 drone swarms ng epektibo.
Sinadya ng China ang timing ng reveal na ito para sa maximum political impact dahil may mga foreign military leaders na dadalo sa parade at makakakita mismo ng mga weapons na ito. Ayon kay Major General Xu Guizhong, tinutulungan ng parade na masanay ang mga tropa sa bagong technologies at joint operations capabilities. Hindi lang ito pagpapakitang gilas, ito ay operational training. Nagmadali ring gumawa ng kaparehong proyekto ang mga American defense contractors matapos makita ang drone warfare sa mga recent conflicts. Pero nauuna ang China pagdating sa operational deployment. Si President Trump ay hindi pa nagkokomento tungkol sa announcement ng China sa kanilang weapons, pero ang kanyang administrasyon ay nagtaas ng defense spending para sa mga next generation warfare technologies. Binalaan naman ni Secretary of State Marco Rubio noong nakaraang buwan ang tungkol sa military modernization ng China. Tinawag niyang nakakabahalang developments ang kanilang advances sa electronic warfare na dapat bigyan ng agarang atensyon. Bilyon-bilyon ang ini-invest ng China sa mga technologies na sinimulan ng Amerika pero hindi nila tuluyang na-develop. Sa Pentagon Labs, matagal nang nasa test stage ang microwave weapons pero hindi pa naibababa sa tropa. Ngayon, Beijing na ang nagde-deploy ng mga weapons na tinest lang ng Washington. Ang tanong ngayon para sa mga American leaders, posible pa ba silang makahabol? Ang mga weapons na ito ay kumakatawan sa mas malawak na strategy ng China na tinatawag na asymmetric warfare. Hindi sila nakikipagsabayan sa Amerika ng tank for tank, kundi gumagawa sila ng technologies na kayang burahin ang advantage ng Amerika. Sa ika-3 araw ng Setyembre, makikita kung totoo ba ang mga claim ng China. Pag-aaralan ng mga military analysts sa buong mundo ang bawat detalye ng mga bagong systems na ito. Samantala, na-intercept naman ng US fighter jets ang Russian spy planes malapit sa Alaska para sa ika-3 beses ngayong linggo. Kasabay ito ng patuloy na pagtitest ng Russia sa American defenses sa pamamagitan ng mas madalas na reconnaissance flights sa kahabaan ng northern border. Ayon sa NORAD, na-detect at na-track nila ang isang Russian IL-20M reconnaissance aircraft na lumipad sa loob ng Alaskan Air Defense Identification Zone nitong linggo. Kinumpirma ni Defense Secretary Pete Hegseth, agad na rumisponde ang ating puwersa gamit ang F-16 fighters at support aircraft para bantayan ang Russian plane. Ang Russian aircraft ay nanatili ng 50 milya sa kanluran ng Point Hope, Alaska sa loob ng 55 minuto bago ito bumalik. Ito ang pangatlong Russian incursion sa loob lang ng 7 araw na lumalabas sa normal na pattern. Nag-scramble ang NORAD ng 2 F-16, isang E-3 Sentry radar plane at 2 KC-135 tankers sa bawat insidente. Bawat intercept ay tumagal ng wala pang 1 oras habang nananatiling may visual contact ang US forces sa buong encounter. Ang IL-20M ang pangunahing electronic intelligence aircraft ng Russia. Kargado ito ng mga kagamitan na kayang manghuli ng American radar signals at communication systems. Kahit na ang mga flights na ito ay nasa international airspace, sinusubukan nila ang kakayahan ng US detection at response times. Ayon kay Canadian Armed Forces spokesperson Captain Rebecca Garand, mula nang ipagpatuloy ng Russia ang long-range aviation noong 2007, nakakita kami ng mula 0 hanggang 15 incursions bawat taon. Ang 3 sa loob lang ng 1 linggo ay kapansin-pansin. Mahalaga ang timing ng mga flights na ito. Nangyari ito ilang linggo lang matapos ang Alaska Summit ni President Trump kasama ang Russian leadership. Kahit na may diplomatic talks, patuloy pa rin ang Russia sa pagtetest ng American resolve gamit ang military actions. Ayon sa NORAD, hindi naman direktang banta ang mga aktibidad na ito, pero ang mas madalas na paglipad ay malinaw na mensahe tungkol sa intensyon ng Russia sa Arctic. Ang Alaskan Air Defense Zone ay umaabot ng 200 milya mula sa baybayin ng Amerika. Kahit anong aircraft na papasok dito ay kailangang magpakilala o ma-intercept ng American forces. Alam ito ng Russia. Itinutulak nila ang hangganan habang nananatiling technically legal sa ilalim ng international law. Ipinaliwanag ng dating NORAD commander na si General Glenn Van Herk ang strategy. Ginagamit ng Russia ang mga flights na ito para tukuyin ang saklaw ng ating radar at subukan ang ating response protocols. Nangongolekta sila ng intelligence para sa mga susunod na operasyon. Bawat flight ng Russia ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sa fuel at maintenance. Hindi mag-i-invest ang Moscow ng ganitong resources kung hindi sila umaasa ng strategic returns mula sa intelligence gathering.
Ang tugon ng Amerika ay nagpapakita ng readiness nang hindi nagpapataas ng tensyon. Ang mga F-16 pilots ay nag-i-intercept, nag-i-identify at nag-i-escort ng Russian aircraft hanggang sa makalabas ito ng defense zone. Ang professional na approach na ito ang pumipigil sa anumang insidente habang malinaw na nagpapadala ng babala sa Russia. Bawat lapit ay binabantayan at tinutugunan ng Amerika. Ayon kay Secretary of Defense Hegseth, palaging sinusubok ng ating mga kalaban ang ating kakayahan. Sinasalubong natin ang bawat hamon gamit ang napakalakas na kapasidad at disiplina. Ang mga numero ang nagsasabi ng buong kwento. Nagpalipad ang US Forces ng 12 eroplano sa 3 intercept ngayong linggo. Bawat tugon ay nangyari sa loob lang ng ilang minuto matapos ang detection. Ito ang dahilan kung bakit ang NORAD ay may constant Arctic surveillance. Satellites, ground radars at airborne patrols ang bumubuo ng magkakapatong na detection layers na nagpoprotekta sa North America. Ang mga Russian flights na ito ay sumusunod sa mga pattern noong Cold War. Noong 1980, halos lingguhan ding nangyayari ang ganitong klase ng reconnaissance missions sa kahabaan ng American borders. Ngayon, mas eksakto na ang mga encounters dahil sa modernong teknolohiya. Parehong panig ay palaging nagtatrack sa isa't isa na ginagawang electronic battlefield ang Arctic. Si President Trump ay hindi pa nagbibigay ng public comment tungkol sa mga specific intercepts na ito. Pero kasama sa defense budget ng kanyang administrasyon ang bilyon-bilyong pondo para sa Arctic base upgrades at bagong deployment ng fighters sa Alaska. Malinaw ang mensahe, hindi ipapasa ng Amerika ang Arctic kahit kanino. Habang dumarami ang reconnaissance flights ng Russia, handa ang US forces. Bawat intercept ay patunay na gumagana ang American defenses ayon mismo sa design.